Good morning guys. Happy Sunday sa ating lahat. Maulan sa amin. Maulan na umaga. Tingnan si kuya kaninang umaga pa yan dyan siya. Siguro mga alas 5, ganun. Kasi alas 5 maliwanag na eh. Nagtatanim sila siguro ng palay. Hindi ko alam kung mag-aabot yan sila dito. Naglilinis sila ngayon ng kanilang palayan. Yan lang, tapos doon banda guys, wala na, hindi na yan sila magtatanim kasi nga parang ginawa na nilang private itong area na yan. Nung before, bago ito magtag-ulan na magtatanim sila, ngayon hindi na. Ito na lang siguro, dito na yan lang sila magtatanim. Kasi nirentahan nila itong lupa na ito. Yan. So maganda yung aming weather today. Yan, maulan. Maulan na linggo sa amin. At sa inyo dyan sa Pilipinas, balita ko ay maulan din. Okay, so dito muna tayo sa kwarto. Dahil si Johan ay kakaalis lang. At yung tatay niya naghatid sa atin. Unang-una, happy Father's Day po sa mga tatay na mga nanonood sa akin, sa mga kuya-kuya na nanonood sa akin, and sa mga nanay po na tumatayo bilang tatay sa kanilang mga anak. And basta happy Father's Day po, mabuhay po kayo. So, ayun guys, patungkol pala kahapon sa nangyari, naisip ko rin na pagkain lang din naman yon at prutas, kaso lang may mali talaga siyang ginawa, di ba? And sana wag na lang magsinungaling. Parang ako yung nahihiya sa ginawa niya. Actually, ginawa niya rin yan before kay Buwa dito, na ikinagalit din ni Buwa, pero mabuti nga dahil kulang si Buwa, hindi siya pinagsabihan. Ang ginawa na lang ni Buwa, pinagtatanggal na lang ni Buwa yung itinanim niya dyan din sa pader namin. Yung mga, I think, ano yon, hindi ko lang, parang kalabasa yun eh. Parang mga talbos ng kalabasa or iskos, I think. Nakita siya ni Buwa na pinag-harvest niya and hindi man lang siya nagpaalam. Sinabi ni Buwa yun sa akin at sa amin. So, ayun guys, ang ginawa, the next day pinagtatanggal ni Buwa yun. So, siya din yung nakita ko na pumasok dito sa bakuran namin, na kung maalala nyo, may vlog din ako na sabi ko yung kapitbahay ko nandito na sa garage namin, nangunguha na siya ng gumamela namin na halaman, ng mga bulaklak, na para bang wala lang sa kanya. Kasi nung pagkababa ko, pagbukas ko, sabi ko agad sa kanya, yung parang wala lang sa kanya ba, yung parang basta, kaya para ako nagtataka bakit yung iba sa kanila parang bakit napakawalang hiya, walang modo ba. Parang kagaya din yan sa dalawang kaibigan ni Deepak na pinakaayaw ko, which is napaka bad influence nila sa kanya, and at the same time ito din bad influence din siya sa dalawa niyang kaibigan. Pareho sila bad influence sa isa't isa. So ewan ko pa guys, sabi ko bakit kaya these days parang ang daming toxic na mga taong nakapaligid sa akin. Pero I think it ano pa rin, no? Positive. Inaano ko pa rin in a positive way. Pero talagang parang tinitest ka talaga, yung parang inuubos talaga yung pasensya mo, na and at the same time sinasamahan mo ng prayers. Pero talagang tinitest talaga yung patience mo, yung talagang inuubos talaga. Kaya parang sabi ko, bakit kaya ganito? Bakit kaya may mga dumadating na mga toxic na mga tao, yung ganun, na ayaw mo naman na magsalita ka ng kung ano-ano sa kapwa mo, pero talagang tinitest talaga yung pasensya mo hanggang kailan, yung ganun. Tapos bago pa yan, may ano na ako guys, may nakakasagutan na ako na ka-close nito, na which is napaka bad influence talaga. Actually, duwa yan sila Ilonggo na. Dalawa yan sila guys So, parang mafe-feel ko na yung isa, walang pamilya, tapos pala desisyon siya sa buhay ng asawa ko. Yung bang hindi niya man lang iniisip na may asawa, hindi ko nga alam kung nag-iisip ba, na basta pag siya nagdesisyon, yung asawa ko mag-agree lang sa kanya, na yung opinion mo hindi na magiging matter sa asawa mo, or ano. Yung ganon guys, yun ang na-feel ko
na, ay hindi puwede 'to sa'kin, yung gano'n. Kaya kailangan kong ano, kasi naging open din ako, yun ang mali ko. So ito na guys, na-open ko na sa inyo. Sa mga nag-follow sa Facebook ko, yun, ito na yun. Pero ayokong magdala dito ng negativity ano, kasi hindi ko po attitude yun. Pero okay kami ng asawa ko, yun ang pinakaimportante do'n. And actually, marami na rin kasing ano 'no, naging, kumbaga, issue or ano na inignore ko na lang din at nagbibigay ka pa rin chances. Then tapos parang napuno ka na and yun. Kasi pagkausapin mo naman, dahil siya nga yung tamang tao, I mean yung asawa ko, parang parang hindi naman nakikinig, parang parang wala lang ba yung gano'n. So until na dumating yung araw na yun na napuno na ako na parang parang hindi na importante yung opinion ko, yung side ko. Pero 'pag 'yang sa taong 'yan na hindi pamilyado, 'pag isang desisyon niya lang, isang sabi niya lang sa asawa ko, nag-a-agree agad. So, kilala niyo yan siya guys kasi nakikita niyo yan siya sa vlog ko. Nung una, okay, akala ko ganito, pero parang hindi na tama din yung mga ginagawa. Parang kakaiba yung influence niya, tapos parang nakitaan ko talaga siyang walang manners ba, yun lang. So, doon pa lang parang sabi ko, ay iba ito. Parang bumigat na yung loob ko doon sa taong. Tapos may isa pa, pag siya talaga yung kasama ng asawa ko, grabe talaga yung alak. As in, kumbaga, ito kasi ang may problema ang asawa ko guys. Sa totoo lang naman kasi, ang pinaka-problema dyan, itong asawa ko. Hindi naman yung mga kaibigan yan eh. Kasi nasa atin yun, di ba? Kung aayaw tayo at kung marunong tayo mag-ayaw, nasa atin yun eh. Pero kasi itong asawa ko, wala ba siyang bibig, hindi marunong mag-no, kulang ba? Okay lang siya sa lahat. Yung ganon. Pero hindi mo na ba mamalayan na sinisira na nila yung pamilya nyo dahil syempre mas ako bilang asawa yung apektado, tapos siya, parang hindi niya ba maramdaman kasi syempre influence na siya ng mga bad influence na friends na tinatawag. So, hindi ako papayag na gano'n kasi kilala ko yung asawa ko na hindi naman siya masamang tao kahit anong gawin mo, yung ganyan-ganyan. Pero bago pa siya mabulag o bago pa nila kami sisirain ko muna sila. Yun ang sabi ko talaga sa sarili ko. So, ayun. Pero alam ko naman na itong partner ko ay hindi naman siya masamang tao. Influence lang talaga siya ng masamang mga kaibigan. Dalawa lang naman yan eh. The rest, katulad yung nakita nyo kahapon dito, yun, okay yun, kahit medyo may kaartihan yun. Kasi may yun eh, may anxiety. Pero hindi yun more sa mga alcohol o na tinatawag. Okay lang yung sana sila, labas. Pero salihan talaga ng, parang alam nyo yun, yung walang pamilya. Yung walang, ewan ko kung ang kaibigan nito na yung talagang pag ganyan, pinaka bad influence talaga guys na masasabi ko talaga guys, grabe. Kahit kahapon yung kasama ko dito na kaibigan nila, nagsasabi sa akin, sa totoo lang, I don't care kung nanonood sila, kung pwede nga magsalita ako ng Nepali dito, kung marunong ako, magni-Nepali ako. Kaya nga nag-post ako sa Facebook ko, may naka-translate yun na Nepali, kasi hindi masyado makakaintindi ng English, kaya ayan, may Nepali maintindihan. Kung pwede ako magsalita ng Nepali dito, magsasalita ako para siya mismo. Maano talaga siya sa akin, mga salita. Kasi sa totoo lang, simula nang makilala yan ng asawa ko, ay grabe, pag yan ang kasama nito, grabe guys, parang walang pamilya. Pag uminom, prangka yan prangka ko na istorya sa inyo dito. Pag hindi siya kasama ng asawa ko, pag wala siya, hindi siya tumatawag or tahimik ang buhay namin, para bang masaya kami. Pero pag tumawag na yan, para bang isang tawag lang, okay agad itong asawa ko. Pag yan ang kasama niya, kayang-kaya niyang samahan yan 24 oras. Totoo lang guys. Isama na yung isa na bastos na hindi pamilyado, na simula ngayon, hindi na siya pwedeng umapak sa bahay namin. Simula nung nangyari nung isang gabi sa amin dito.
At nakarinig siya mismo. Sinabi ko sa kanya lahat-lahat. Alam niya na yun. So, hindi na natin yun i-elaborate, guys. So, ito yun i-share ko sa inyo. Kaya, sa mga nakafollow sa Facebook ko, ito yun. Kaya, ayun, yung kahapon, nasabi ni yung binata, nakasama ko dito. Kasi, ayoko nang maulit yung mga style ng asawa ko. Nadadalhin niya yung, isa lang naman na kaibigan yan, yung bastos na yan. Na basta guys, pinakitaan niya ako ng pagkabastos. Hindi physically na yung wala ba siyang manners, yung walang modo ba. Hindi ko alam kung ganun talaga siya or pero wala akong pakialam sa friendship nilang dalawa kasi friendship nila yan eh. So wala akong pakialam, asawa ako. Ano ang gusto niya? Mas gusto pa niya pakikinggan siya ng asawa ko kaysa sa akin. Hindi pwede yun sa akin. Kaya makakarinig talaga siya sa akin. So actually ayoko nang sana ito i-share sa inyo, kaso lang alam ko iba sa inyo nagtataka dahil nag-post ako sa Facebook ko. Ito naman yung kasama namin kahapon nagbisita is yun nga, kaya ko nga nasabi nandito siya to clear his name. Nagbibiruan kami pero alam nyo na mabait yun, hindi yun siya yun talaga, marespeto yun guys, kahit maarte yun pero marespeto yun at hindi yun palainom. Pero itong grabe, nakilala ng asawa ko, na ako mismo nakadiscover kung ano sila klaseng friends, kung ano sila klaseng kaibigan. Tapos sasabihin pa nung isa niyang kaibigan sa akin na ito ngang bastos, na bad influence daw yung asawa ko sa kanya. Which is sabi ko, pareho kayo actually ng dalawa. Bad influence ka sa asawa ko, bad influence din yung asawa ko sa'yo. Tatlo kayo. Tatlo yan sila guys. Kaya nadadamay na yung iba nilang kaibigan sa galit ko. Pero actually, hindi naman yun pumupunta dito sa bahay. May mali din naman ako. Dahil nagiging open ako, dahil mabuti po ako sa kanila. Pero kasi andun yung point na parang umabuso ba? Umabuso. Kaya ayun, ang bahay namin ngayon is hindi na pwede sa mga katulad niyang bastos. Siya lang naman kasi ang pumupunta dito na lately, na lagi, na parang umabuso talaga. So, mabuti nakilala ko siya at yan na yung last na pag-apak niya sa bahay namin. At siguraduhin talaga ng asawa ko na hindi niya dalhin dito na akala niya ay okay ako. Pag dinala niya dito guys, makikita niya yung kabastusan ko talaga. Kaya na masasabi ko sa ngayon, parang tinitest talaga yung pasensya ko, na inapilit mong dalhin into positive way ba. Pero talagang tinitest ka talaga katulad kahapon. Yung nangyari na naman. Talaga bang inuubos? Pero sabi ko pa rin, okay lang yan Lord. Sabi ko ganun. Basta okay, walang sakit, walang ganito, ganyan. Kasi yan ang mga yan, kaya mo pang pagpasensyahin, kaya mo pang anuin. Pero grabe, katulad din sa taga-baba, ilang beses na rin ako nagsabi. Nasabi ko na sa una, sa pangalawa, hinarap ko na yung kumbaga, king nila sa baba. O, di ba? Kasi talagang, tapos yung na nigarilyo sa baba. Kasi talagang kahit anong sabi mo, paulit-ulit. Sabi ko, bakit kaya ang tigas ulo ng mga Nepalese, Napakatigas. Plus yung ego nila, grabe. Yung ganun ba? Kaya, sabi ko, grabe. Sumasakit din yung ulo ko. Talagang, imbis na para akong natatawa katulad niyan. Sa kada may toxic akong na-encounter na mga tao, and at the same time, nagpaparealize sila sa akin na ganito, ganyan. Totoo lang guys, yung realization ko is nagto-turn into positive. Yung parang ganon. Pero andun yung point na sana hindi ka nagalit, sana naging lang, hayaan. Pero hindi kasi pwedeng hayaan eh. Matigas kasi ulo nila. Hindi rin pwedeng magsulat lang ako doon ng notes, na no smoking, no picking, no ganito, ganyan. Hindi yan i-epekto guys sa mga Nepali, hindi yan uso. Kailangan yan verbal, kailangan yan ganon. Kasi nga, kakaiba sila.
So, kung sa mga barangay-barangay naman pala, no, na katulad niyan, may nag-comment, ipabarangay mo, uso ba dyan? Hindi yan uso dito. Kumbaga, diretsahan kayo sa pag may pulis, ganito, ganyan, i-report, ganyan, ganyan. Parang hindi pa uso dito ba? Parang kakaiba, iba-iba dito. So, nakakaya din naman isipin, no, pinabarangay ka or kung sa atin ba, nagpulisan kayo dahil nga pinagkukuha niyo yung mga tanim mo, yung gano'n. Pero hindi man, nakakaya, I mean to say, in the sense, nakakaya sa kanya, sa tao na yun na yung pananim mo, pinagkukuha niya. Yung kanyang reputasyon, yung kanyang dignidad, nakakahiya. 'Di ba? Dahil unang-una, matanda na. Tapos, basta nakakatawa na nakakahiya. Kasi ikaw yung taong parang nahiya na lang para sa kanya na nang dahil dyan, inano mo siya, kumbaga pinapulis or ano, na-report dahil nagnakaw ng ganito, ng ganyan. 'Di ba nakakahiya yung ganun? So, ewan ko kung meron pa ba yung ganyang mga tao. Basta ano siya guys, yan yung babaeng yan, yung kapitbahay namin, balik tayo sa kanya. Marami na siyang nakaaway dito, nakaaway niya na rin yung renter namin sa baba, yung pinakakuya nila, dahil noon, lagi pinapark yung sasakyan sa labas. Kaya inaway niya, dahil alanganin daw dumaan yung kanyang anak na nagmumotor. Tapos si Buwa, inaway niya rin, dahil si Buwa lagi ay naglilinis sa baba, bumabaha sa harapan ng gate namin, at yung anak niya daw, baka daw madulas na dumadaan na nagmamotor. Siguro may talagang problema yan siya guys, kasi wala na yan siya asawa dyan, namatay na. Tapos 'di ba, yung anak niya nagpakamatay din, tumalon dyan sa rooftop nila. But anyway, ibang mga issue na yan. Pero yan, at saka may isa siyang anak dyan at yung isa ay nasa ibang bansa. Pero may mga buhari niyan dyan siya pero hindi nag-i-stay dyan. So, yan yung anak niya nagpakamatay. Umiyak pa ako nung kasi naaalala ko ba, mabait yun eh. Smiling face, tapos pag gusto kong humingi ng daw ng saging, magpi-PM ako dyan. At saka pinsan pumupunta siya dito sa bahay. Nagpapaturo siya dito sa asawa ko na kasi may camera, yung ganon. Basta mabait yung mga anak na guys. Mabait ang mga anak niyan. Siya iba. Iba ang kanyang pag-iisip. Kaya sabi nga ni ama sa akin, Mila, hayaan mo siya. Okay lang naman sana nagpaalam siya, no? Kasi magbibigay naman tayo. Pero hayaan mo siya, Mila, kasi ganyan talaga yan siya, sabi ni ama. Tapos, yun nga, sabi ng kuya, ipakain mo yan sa kanya, Mila. Very arrogant yung babaeng yan ever since she's not a good lady. Kasi nga, mas kilala nila, 'di ba? Kasi mas matagal na, hindi, kasi yung kuya ko, hindi naman yan masyado kilala kasi nga, nagstay dito yung kuya saglit. Nasimula nung nanggaling siya sa Norway, saglit lang yung pagstay ng kuya ko, so kilala siya ng kuya. Kasi nga, konting pagstay lang naman ng kuya dito, din nag-Amerika na after niya mag-Norway. Kilala pala ng mga anak ni mami yan at si mami dahil matagal din silang magkapitbahay dito. So, ayun, at saka natawa na nga lang yung bunso kasi nga sabi ko, imagine nyo, inaantay naming dalawa yan ng asawa ko. Tapos, araw-araw, di ba, nakikita nyo sa vlog ko guys, na excited kami, ang dami ko pa namang plano, sinabihan ko pa naman sila ni Indira, sila auntie, na bibigyan ko sila dahil nga mag-harvest sa kadami, tapos bibigyan ko rin si Inday Nining, tapos yung taga-baba, excited din, nag-aantay din, kasi sinabihan ko rin na mag-harvest tayo, kasi nga kadami. Sino ba naman mag-i-expect guys na, ay talaga guys, kinuha niya talaga, tinira sa amin yung dito lang banda, pero kakaunti. Hindi ko nga alam kung bakit kabilis nila mag-harvest na kami naman, hirap kami kung paano kuhanin ang mga nasa itaas. Alam nyo yung feelings na ang saya-saya ko sa araw-araw na tinitingnan ko dahil from the beginning, nabulaklak pa lang sila,
Hanggat sa nagulat ako, hanggat sa ganito pa lang sila, hanggat sa lumaki na sila guys, hanggat sa namumula-mula na yung kahoy namin. Kasi itong kahoy namin, hindi siya ganun kataas. Pero, pag nagbunga talaga siya, grabe sa kada sanga. Ang nakakatawa pa nito kasi yung kada sanga na sobrang kadami, inubos talaga nila guys. Hindi ko alam bakit ganun din kabilis ang pagkuha nila. At nagtataka din ako na kung talagang malinis yung kanilang pakay, dapat nag-doorbell kasi nandito kami eh. Pero makita mo talaga na hindi kasi bakit? Nung kahapon narinig nila yung boses ko, nakita ko talaga guys, I swear to God, mamatay man ako. Nung pagkarinig nila ng boses ko guys, yung lalaki, nagugas pa siya ng pitch, yung renter niya, tapos kinagat niya, tapos narinig niya yung boses ko, dali-dali guys, kinuha yung plastic na kadaming pitches, tinulak niya papasok, yung renter niya, nakita ko guys. Wala lang kami CCTV, hindi ko lang na-videoan. Kasi nga, syempre unprepared man ako, galing ako ng kusina, basa pa nga ako eh. Dahil naglinis ako dahil, di ba, sa nangyayari sa kusina, enjoy na enjoy pa ako, doon natatawa pa ako sa sarili ko. Tapos alam nyo yun, lumabas ka, tapos ganyan na yung nangyari. So kaya parang sabi ko, kung ano ka na, ngayon ka nga lang nag-okay dahil sa inis mo sa mga bad influence ng kaibigan ng asawa mo. Tapos, ito na naman yung bago. Yung pasaway naman sa baba, tapos na eh. Kasi na, nasaway mo na. Tapos may dumating na naman. Kaya natatawa na lang talaga ako. So yun guys, as in pagpunta ko, sabi niya lang ito lang ang kinuha ko. Parang ano lang talaga siya guys ya, parang sanay na ba siya. So parang nainis ako, na natatawa, na kahit bakit kailangan mong magsinungaling. 'Di ba? Na kung iisipin, nakakaya na nga yung ginawa mo, dinagdagan mo pa. Tapos sabi pa niya sa akin na parang bata, kunin mo na to, Actually, sa mga nagsasabi dyan, sana kinuha mo. Yun nga, pilit ko nga pinapalabas si Bay at yung plastic. Pero talagang in denial talaga sila. Hindi naman po pwede na susulungin ko, di ba? Kasi baka mamaya ma-trespassing ka. Okay lang yun sila. Trespassing na nga ako kasi pumasok na nga ako sa gate niya eh. Pero yung ginawa nila, mas sobra pa ngayon, di ba? Kinuha nila, ninakaw nila, tapos trespassing pa sila. Ako naman, alam ko si Bay nandoon lang sa loob eh. At saka yung plastic na mga pitches andun sa kanya guys. Sumama kasi loob ko dahil nakita ko talaga, nakadami talaga yung sa plastic guys. As in puno talaga. Grabe talaga sila guys. Yung parang, sabi ko, nag-aabang din pala sa atin. Parang Tom and Jerry ito. Grabe. Parang natatawa ako. Si Ama natatawa. Sabi niya, Mila, hayaan mo na lang. Sige, pag hindi na mamaya uulan, tingnan nyo, ang ganda talaga ng aming panahon. Pag hindi na talaga mamaya uulan, kukuhanin ko na lahat yun guys. Kukuhanin ko na lahat yun. At naawa naman ako sa kahoy kung pagpuputulan namin ni Deepak. Pero sabihan ko na lang si Deepak na putulin na lang yung mga ibang kahoy. Pero parang there's no use kasi wala nang bunga eh. Wala nang bunga. Pero may next year pa naman. Pero at least lesson niya na yan sa amin na hindi na siya guys, kukuha dito o basta na lang kukuha. Na akala niya makakakuha lang siya. Alam niyo guys, nagtataka ako bakit may mga ibang kalahi sila na wala ba talagang manners, no? Kung sa Ilonggo pa do wala, gidya pinanilagan niya. Kung baga do taga-bukid, gid ba lang ang ugali. Ahay, do ikaw na lang mahuya sa mga amo ng mga ugali, sa mga Ilonggo, shout out. Parang sabi ko, ikaw na lang yung mahiya pag may mga ganyang klaseng tao na ganyan ang ugali. 'Di ba? So kahapon nagalit talaga ako na sabi ko, grabe, hindi mo malang inantay. Kasi kung talagang gusto niyang humingi, magpapaalam siya, 'di ba? Magsabi siya at masabihan namin na konting na lang, konting araw na lang, mga next week, kahit sumabay siya mag-harvest sa amin. Hindi naman namin yan mauubos lahat. Kasi yung iba nga, naglaglagan na, di ba?
I mean, yung iba na kahit hindi pa siya hinog, naglaglag. Kasi alam nyo guys, kahit hindi pa yun luto, o hindi pa siya hinog, I mean, ano siya, masarap, matamis, crunchy ba? Grabe, first na bad experience namin sa unang mga bunga ng aming peach. Noon naman guys, yung isang peach namin, may mga bata naman ang naakyat. Hindi talaga yun pwede siya basta katulad niyan. Kasi kahoy yun. Tapos yung mga bunga nun, maliliit pero madami din. So yung mga bata na estudyante, pag dumadaan, naakyat sila sa pader namin. Yung concern naman doon, hindi na ayaw namin magbigay. Kasi sa labas yung mga bata, naakyat sila sa pader. So one time nakitaan namin, 2 bata, umakyat sila sa pader, kuha. Tapos may mga kuryente kasi guys eh. So, hindi kami nagalit. Pinagsabihan namin, binuksan namin yung gate, sa loob sila pumasok. Kasi doon sa labas may kuryente na nakalaylay at syempre mataas sa labas yung pader namin. Baka mahulog yung bata, delikado. So, sinabihan namin next time huwag niyong gawin. Kung gusto niyo humingi, mag-doorbell kayo, pasok lang kayo at kuha lang ba? So, ayun, hindi kami nagagalit nung time na yun kasi ang ano lang namin doon, baka mahulog yung mga bata kasi makita mo na lang, nag-akyat na lang sila sa pader ba. Siyempre mga bata eh, yung ganun. Pero kasi yung kahapon, iba eh. Matanda. Ayan guys, ang aga ko na mga napachika sa inyo at anong oras na dito guys? Pasensya na kayo. Ang init pa rin, medyo mainit. 9 o'clock na, 9 o'clock. So ayun guys, yung aking hindi ko matatawag short story o long story. Paang magyapon kahit maulan. Ano? Humid. Walang hangin ba? Kaya ayun, pero excited ako kumain ng Indian Mango. Actually, naisip ko rin naman hindi rin dapat ako magalit. Ganun ba? Ganun. Nag-ano ako pag once nangyari, tapos mag-isip ako, yung mahuli na lang, ganun pa rin yung iniisip ko. Pero sila siguro nagsasaya sila, no? Nagsasaya sila kasi sanay na sila gumawa sa kapwa nila na ganyan. Sige lang may gaba, managyapon. Diba? Pero wag na lang tayo mag-wish ng mga ganyan sa kapwa natin kasi mahirap na. Kaya be careful what you wish for. Yung ganon. So, ayun guys, hanggang dito na lang yung aking pag-uusap-usap muna. Mamaya ulit. At mag-harvest tayo. Kuhanin natin yung mga natirang hindi ko pa rin kayo bibiguin, i-harvest ko pa rin yung lahat-lahat, bigyan ko yung kaibigan ni Johan dahil nainis din talaga siya kahapon guys, parang na feeling bad ba siya guys, na kasi nasarapan daw siya, tuwing gutom daw siya, nag-ano lang dyan siya, kumukuha, sabi ko sige lang bukas, kuhanin ko yan, bibigyan kita, ilagay nyo sa lamesa nyo. Nainis daw talaga siya, sabi nga niya, nainis talaga ako sa kanya, sabi niya kay Johan. Gusto ko siyang kalabanin, sabi natin, imagine mo yan. Kasi guys, kung nagsalita siya sa amin, may mga bata naman to, andito naman sila ni Tipa kahapon. Bakit ang hirap ba pindutin yung doorbell namin? At alam nyo lang, may tumatagal sa kanya dyan na nakatira, yun ang pinagtataka ko din. Katulad sa naglilinis sa amin, di ba siya nagpasok niyan? Umalis naman, sabi ko parang bago lang dyan sila ni Didi. Tapos bakit umalis? Yung ganun ba? Hindi ko lang alam. Ayun guys, nagchismis na ako sa'yo kasi nga, may mga toxic talaga na tao. Mamaya na ulit guys, okay?